Sa mabuting balita ngayon, hinahamon tayo ni Jesus na mahalin hindi lamang ang mga taong madaling mahalin, kundi pati ang mga taong mahirap mahalin. Sinabi niya, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Madaling maging mabuti sa mga taong mabuti sa atin. Madaling ngumiti sa mga taong gumagalang, tumulong sa mga taong tumutulong din sa atin, at magmahal sa mga taong nagmamahal din sa atin. Ngunit ang pag-ibig na itinuturo ni Kristo ay higit pa sa karaniwang pag-ibig na ito. Ang tunay na Kristiyanong pag-ibig ay hindi nakabatay sa kung karapat-dapat ba ang tao, kundi sa kung sino ba ang Diyos na sinasampalatayanan natin. Ang Diyos ay nagpapasikat ng araw sa mabuti at masama, nagpapaulan sa matuwid at hindi matuwid. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi makitid, hindi mapili, at hindi naghihiganti. Kung tayo ay anak ng Ama, tayo ay tinatawag din na magmahal tulad niya. Hindi ibig sabihin nito na hahayaan na lang natin ang masama. Ang ibig sabihin nito ay hindi natin hahayaan na ang galit, puot at paghihiganti ang maghari sa ating puso. Maaari tayo maglagay ng hangganan, ngunit hindi kailangang magtanim tayo ng sama ng loob. Maaari tayong lumayo sa masama, ngunit patuloy na ipinapanalangin ang taong nakasakit sa atin. Mga kapatid, ito ang mahirap ngunit magandang hamon ng mabuting balita. Magmahal higit sa sukatan ng mundo. Ang mundo ay nagsasabing, mahalin mo ang nagmamahal sa iyo. Ngunit ang Panginoon ay nagsasabing, mahalin mo kahit ang iyong kaaway. Sapagkat doon nakikita ang pagkakaiba ng isang tunay na alagad ni Kristo. Sa huli, ang tunay na kabanalan ay hindi lamang pag-iwas sa kasalanan, kundi pagiging katulad ng puso ng Diyos, mahabagin at mapagpatawan. Naway turuan tayo na Jesus na magmahal hindi lamang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap gawin.